pong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sapagkat muli may pagkakataon po kami na sumamba sa inyo at magbigay ng mga papuring awitin, maghandog ng aming mga panalangin at tanggapin ang inyo pong aral galing sa inyo pong mensahero, Panginoon. O Diyos, kami po ay muling humihingi ng tawad sa inyo, Ama. Patawarin niyo po kami anumang karumihan ang inyo nakita sa aming puso, Panginoon. Inyo po itong linisin ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo upang maging karapat-dapat po kami na humarap sa inyo sa hapon ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat nandito po kami muli pong may pagkakataon kong sumamba sa inyo, Ama. Kung inyo pong mamarapatin, dagdagan ang aming bilang, Panginoon, aming pong hinihiling na kayo po ang siyang magbigay ng mga manggagawa sa inyo pong simbahan, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatiran, O Diyos, na may mga karamdaman, O Diyos, dalangin po namin, inyo po silang hikuin ng inyong mga pagbarang kamay, upang sa ganoon makasama po namin sila sa susunod na araw ng pananambahan, O Diyos. May hiling po namin, Panginoon, ang inyong pong pagpuspos ng banal na Espiritu sa inyong pong mensahero, upang sa ganoon ang inyong pong kabanalan siyang mahayag sa aming kalagitnaan at hindi po kanyang kahinaan. Ito pong aming hinihiling at aming itinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po yung mga po na lahat at tayo po ay mawit. Buksan po natin ating mga songbook. Page 263. Page 263. My Savior's Love. On the first stanza, sing, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Second stanza. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own lips, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Fourth stanza. He took my sins and my sorrows, he made them his own. He bore the burdens of Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Last stanza. When with the ransom in glory his face at last shall see, will be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me.
ko pong awitin sa page 78. Page 78, Faith is the Victory. Page 78 sa inyong songbook. On the first stanza, and come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and bless the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all the strength be heard. Great is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Second stanza. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road as saints above, with shouts of triumph run. By faith they like a whirlwind breath, swept on every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, drawn up in dread array. Let deaths of his be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth our girl above. The earth shall tremble in our tread, and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last stanza. To him that overcomes the foe, what raiment shall be given? Before the angels we shall know his name of blessing hand. Let onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night. In Jesus' conquering name, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Sa ating pong Bible reading, tawagin po natin si Brad Kervin. Pagpalang hapon po sa ating lahat, tayo po'y magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of Matthew, chapter 26.
Book of Matthew, chapter 26, kung niyo pong nasumpungan na. Ito po ang sinasabi sa English, King James Version. The Gospel according to Matthew, chapter 26, verse 1. And it came to pass that, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, You know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he was eating. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wherever this gospel shall be preached in the whole world, they shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, and said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they bargained with him for 30 pieces of silver. And from that time he sought opportunity to betray him. Now on the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand. I will keep the Passover at thy house with my disciples. And the disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the Passover. Verse 20, Now when the evening was come, he sat down with the 12, and as they did eat, he said, Verily I say unto you that one of you shall betray me. And they were exceedingly sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Then Judas, who betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. Verse 26, And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and broke it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until the day when I drink it
new with you in my Father's kingdom. Verse 30, and when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Then saith Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am raised up again, I will go before you into Galilee. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crows, thou shalt deny me thrice. Verse 35, last verse. Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita natin, Panginoon. Mako na po ang lahat. Bago po tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, muli po tayong umawit. Isa po pong awitin sa song number 203 sa inyo pong mga songbook, Amazing Grace. 203. Ang 1, 3, 5, and 7 stanza. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Third stanza. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Fifth stanza. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Seventh stanza. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below shall be forever mine. Amen. Para po sa pangaral ng salita ng Diyos, ating pong tawagin ang ating pastor, Pastor Manuel Millares. Tayo po naman lahat. Magandang hapon. Muli po natin buksan ang ating pong mga Bible sa Revelation
Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 8. Babasahin ko sa King James Version. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. The righteousness of the saints. Yan naman po ang ating topic o pag-uusapan ngayon pong hapon. Tayo po'y muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, muli patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Kami po ay naghahandog muli ng papuri at pasasalamat. Salamat Panginoong Diyos sa lahat ng kabutihan at biyaya sa amin na kami nakapagpapatuloy. Habang amin pong hinihintay ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin ang gawain ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. At hinihiling po namin na i-boost niyo muli sa amin ang iyong pagpapalang espiritual. Turuan niyo po kaming muli, matutunan namin ang iyong mga aral. At siyasatin niyo rin po ang aming mga puso, makita po namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Maintindihan namin, O Diyos, kung ano po ang iyong kagustuhan o kalooban para sa aming buhay. At ilagay niyo po sa aming mga puso ang hangarin na sundin lagi kayo sa aming buhay. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mensahe. Maliwanagan nawa kami, Panginoong Diyos. Kaawaan niyo po kaming lahat. At patawarin niyo kami sa amin pong mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you. Makakaupo na po kayo. Sa pagpapatuloy na ating pag-aaral, kanina ay pinag-usapan natin ang katuwiran ng Diyos, the righteousness of God. Napag-aralan natin, ang Diyos ay righteous at may kingdom ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay kingdom of righteousness. At walang sino mang tao na unrighteous ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At may utos po si Jesus Christ na hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At nalaman din natin na ang tao ay unrighteous. Kaya ang tao po hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi ang tao unrighteous. E ang kingdom ng Diyos ay righteous. At ang hari doon, si Jesus Christ ay righteous. Kaya hindi pwedeng magsama ang righteous at saka unrighteous. Sa Revelation chapter 21, doon po sa paghahari ni Kristo, may temple po doon At naroon din po yung city, which is the city of Jerusalem. Ganito ang sinabi sa Revelation chapter 21, in verse number 22, sabi rito, and I saw no temple in it, Revelation 21:22. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it, and the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. For the glory of God did light it, and the Lamb is the lamp of it. And the nations of them who are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Meaning in the city. That is the city of God. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. 27. And there shall in no way enter into it anything that defileth, neither he that worketh abomination or maketh a lie, but they who are written in the Lamb's book of life. Ang makakapasok lang doon sa lungsod ng Diyos ay yung ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wala hong makakapasok doon na marumi. Defiled. In chapter 22 naman, in verse number 14, ito naman ang ating mababasa. Revelation 22:14, blessed are they that wash their robes,
that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates unto the city. For outside are dogs. Tulad ng mga pastor na matatakaw sa pera. Ang tawag dyan ni Isaiah ay mga aso. And sorcerers, and fornicators, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Walang makakapasok dyan sa lungsod na yan. Sapagkat yung lungsod na yan ay lungsod na matuwid. Kaya ang tao po ay kinakailangan maging righteous. Kaya paano siya magiging righteous? Napag-aralan natin, kailangan niya yung righteousness of God. At kanino matatagpuan yung righteousness of God? Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang righteousness of God. Jesus Christ is our righteousness. Kanyang namerito ang katuwiran sa pamagitan ng kanyang tapat na pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos na hindi nasunod ng tao. At ibinigay din niya ang hinihingi ng kautusan, yung kamatayan, siya namatay, upang tubusin niya ang mga nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Kaya sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, na-merit niya yung righteousness of God, na yan ang dapat na magkaroon tayo eh. Hindi sa sarili nating righteousness, hindi tatanggapin ng Diyos yan. But the righteousness of God through faith in Christ Jesus. Christ's righteousness is Christ's obedience and death. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ at lahat na pinaghirapan ni Jesus Christ para sa mga hinirang o pinili ng Diyos. Para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Ito yung righteousness na pinahanap ng Diyos sa mga tao. Ngayon, paano ito makakamtan? Again, ang ibig sabihin ng righteousness, free from guilt. Free from sin. Now, paano magiging free from sin and guilt ang tao? Kung ang tao ay nagkasala, napatunayang nagkasala sa korte ng langit, na guilty of committing the transgression of the law, paano siya ma-acquit? Paano siya ma-justified? Paano siya mapawawalang sala? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. In Romans 5:9, the Bible says, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Romans 5:9. So sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na lubos sa krus ay napawi. Ang kapatawaran at pag-aaring ganap ay naging katotohanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo niyang nabuhos, yun po ang magiging basis ng pagpapawalang sala. Kaya lang, siyempre isipin natin, paano nangyari yun? How can God justify a guilty, condemned sinner? How can God be just if He will pardon the guilty sinner? Justice dictates that guilty sinner must be punished, not pardoned. Di ba? Kasi at the expense of justice, di ba dapat yung napatunayan nagkasala, dapat parusahan, hindi patawarin, hindi pawalang sala. Without a cause, mangyayari niya na pag ginawa ng Diyos na pinawalang sala niya ang guilty sinner, pakikipagsabuatan niya sa kasalanan. At pagkonsinti sa kasalanan. So paano mangyayari na pawawalang sala ng Diyos ang taong napatunayan sa korte ng langit na nagkasala? Ang solusyon ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesucristo.
Siya yung kumuha ng lugar ng taong makasalanan. Inaring ganap, pinawalang sala by His blood. Pangalawa, by the faith of Jesus Christ. Nabanggit natin kanina in Galatians chapter 2 verse 16, ang sabi ron, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Take note, it is not your faith, it is not my faith, it is the faith of Jesus Christ. Napansin niyo ba yan? It is the faith of Jesus Christ. Even when we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Kaya yung pagpapawalang salay naging posible, nangyari nang dahil kay Jesus Christ. Tanggalin mo si Jesus Christ, hindi possible, hindi po magiging posible ang pagpapawalang sala. Walang sino mang taong mapawawalang sala. At dahil diyan, ang tao'y parurusahan. Pero dahil kay Jesus Christ, nagkaroon ng pangyayari na ang kasalanan ay pwedeng mapawi at ang nagkasalay mapawalang sala. At sinabi rin ng Biblia na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos. By the grace of God. At yan ay mababasa natin sa Romans chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 24. Ganito po ang sabi, being justified freely by His grace. Kanina kinanta natin yung awiting Amazing Grace. Nang dahil lang sa biyaya ng Diyos, meaning unmerited favor ng Diyos, meaning pinawalang sala ng Diyos ang makasalanan, hindi dahil sa anumang gawa ng makasalanan, kundi dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Dahil lang sa kabutihan ng Diyos. Justified freely. Walang bayad yan. Mantakan mo, pinawalang sala na walang bayad. Yung taong guilty, sinner, at karapat-dapat ng kamatayan, ng parusang kamatayan, pinawalang sala by His grace. Paano? Through the redemption, katubusan that is in Christ Jesus. Verse 25, whom God hath sent forth to be a propitiation, pampalubag loob, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo at sa kanyang dugo na nabuhos sa krus, napalubag yung puot, galit ng Diyos laban sa kasalanan at sa mga gumagawa nito. Through faith in His blood, to declare His righteousness, for the remission of sins that are passed through the forbearance of God, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him who believeth in Jesus Christ. Kaya pwede nang pawalang sala ng Diyos ang taong makasalanan kung siya'y sasampalataya kay Jesus Christ. And based on the merits of Christ, forgiveness, remission of sins is possible. Yan po malaking ginawa ng ating Panginoon Jesus. At take note, hindi lang po pinawalang sala at pinatawad. Idiniklara pang righteous. Paano? By virtue of imputation. Yan. In Romans chapter 4 verse 2, Romans chapter 4 verse 2, ganito po ang sabi. Katulad si Abraham, as an example, he was justified not by works, but by faith. For if Abraham were justified by works, he had something of which to glory, but not before God. For what said the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Ibinilang sa kanyang katwiran. For now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Kung ang pagpapawalang sala ay sa pamagitan ng pagsisikap ng tao, sa pamagitan ng kanyang mga good works, ay hindi na po yan grace. Yan po ay utang.
nagkaroon na ang Diyos ng utang sa tao na kailangan niyang bayaran, na kanyang suklian. Ang Diyos pa nagkaroon ng utang sa tao, samantala ang tao may utang sa Diyos eh. So kung ang pagpapawalang sala o ang pagiging matuwid ay sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan ng tao, ay hindi na biyaya yun. Kabayaran na yun. Pero ang katwiran ay hindi sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos. Verse 5, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." Verse 6, "Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness apart from works." Yung mga salitang counted, reckoned, imputed, isa lang ibig sabihin niyan, pare-pares ang meaning niyan. Sa Tagalog, ibinilang na yung tao'y matuwid. Now, itong kanyang katwiran, hindi po yan sarili niyang katwiran, yan po'y katwiran ni Kristo na ibinilang sa kanya. Yan. No, it's not imparted. It says there, imputed. Sapagkat yan ay katwiran ni Jesus Christ. That is the righteousness of Jesus Christ na ibinilang, counted. Kaya makikita natin na ang tao hindi lang po pinawalang sala, dineclare pang righteous, na para bagang wala siyang record ng kasalanan at para bang lahat ng kanyang ginawa sa kanyang buhay ay puro tama, matuwid, walang kamalian, walang kalikuan. At yan ay dahil kay Jesus Christ. See? Sa ganung paraan ang tao nagiging righteous. And that is the righteousness of God. Now, itong righteousness na ito, mga kapatid, ginawa yan ng Diyos para sa mga lahat ng sasampalataya kay Jesus Christ. Si Kristo Jesus, ang inaring may sala dahil sa atin, at tayo ginawang matuwid sa Kanya. Lahat ng ating katwiran, lahat ng ating our own merit or good works do not in whole or in part constitute our justifying righteousness. But remember, that is wholly, entirely, exclusively the merit of Christ's obedience and sufferings. Tayo po ay pinatawad lamang ng Diyos batay sa meritong ginawa ni Hesus Kristo sa kanyang mga paghihirap at pagsunod. Kaya naging possible nagkaroon ng katuparan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi yan sa pamagitan ng ating sariling mga gawa. In Romans 5:9, sabi nga ho doon, Romans 5:9, "For as by one man's disobedience many were made sinners." At sino yon? Si Adam. Nang dahil sa pagsuway ng isang tao, lahat ng tao naging suwail. Lahat ng tao naging sinners. Gayun din naman, so by the obedience of one, sino yon? Si Jesus Christ, shall many be made righteous. Shall many be made righteous. Gagawing matuwid. Kahit hindi matuwid. Gagawing matuwid. Dahil sa pagsunod ng isang taong yon. Sino yon? Si Jesus Christ. Kaya ang tao, pwede siyang maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Bagamat yung pananampalatayang yon ay hindi yun ang masasabi nating ground, o kaya ay batayan para ma-merito yung katwiran. Hindi ho na may merito ang katwiran. Ang katwiran po ay ini-impute. Si Kristo po ang nakapag-merit ng katwiran. Ini-impute lang niyan sa sino mang sasampalataya. Naunawaan po ba natin? Kaya wag nating sasabihin na dahil sa ating sariling pananampalataya, tayo naging matuwid. Hindi ho. Nabasa natin kanina, pananampalataya ni Jesus Christ yun. Ay binigay lang naman sa atin yan eh. Kaya wala talaga tayong nagawa para tayo'y maging ganap. Wala tayong ginawa
para tayo ay maligtas. Lahat ang Diyos ang gumawa. Kung tayo man ay nakapagsampalataya, gawa din ng Diyos sa atin yun. Requirement kasi niya yan para magkaroon ng katuparan ng pagpapawalang sala, kailangan talagang magpahayag ng pagtitiwala o pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya lang, wag nating isipin, wag nating sasabihin na dahil sa sarili nating pananampalataya, kaya tayo pinawalang sala. Hindi po. Pananampalataya po yun ni Kristo. The credit is not ours. The credit, all goes to God, to Jesus Christ. Yan. Now, Ephesians chapter 4, verse 24, sabi po dyan, Ephesians chapter 4, verse 24, and that ye put on the new man. Ayan na. Yang new man na yan ay after God is created. Nilikha yan, ano? Yang bagong pagkatao na meron na tayo, at yan ay natamo natin sa kapanganakang muli sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kinrate yan, ayon sa wangis, ayon sa larawan ng Diyos. At ano ang larawan ng Diyos? Ayan, righteousness and true holiness. Kaya sabi ni Paul, suotin nyo yan, yung bagong pagkatao. Kaya sa paningin ng Diyos, pagharap natin, ang nakikita ng Diyos sa atin, yung righteousness ni Jesus Christ. Not our own righteousness, but the righteousness of Jesus Christ. On that day, when we face God, walang makikita ang Diyos na anumang kapintasan, anumang kalikuan, anumang karumihan at kasalanan sa atin. Wala. Ang lahat ng makikita sa atin ng Diyos ay ang katuwiran at kabanalan ni Jesucristo na ibinilang sa atin. Counted, reckoned, imputed sa atin through Jesus Christ. Napaka-importante talaga na sa buhay ng isang tao, siya ay mapasa kay Kristo o si Kristo ay nasa kanya. Tanggalin mo yung through Jesus Christ. Basura tayong lahat. Wala tayong pag-asa. Tayo ay mga guilty, condemned sinners. But praise God, through Jesus Christ, we are justified and we are made righteous. Yan. Ito na ngayon. Now, that God has made us righteous through His Son, Jesus Christ, what is now expected from us? We are expected to live a life of righteousness. Yamang ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos kay Kristo, inaasahan na ikaw na ginawang matuwid ay mamumuhay ng matuwid na pamumuhay. Sapagat ang matuwid na pamumuhay ay manifestasyon bilang isang matibay na katibayan na ikaw nga ay ginawang matuwid ng Diyos. O kaya ganito, tanungin natin, paano mo malalaman na ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos? Na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Paano mo malalaman? Di sa pamagitan ng matuwid mong pamumuhay, doon papasok yung gawa. Sa mga gawa, magkakalaman. Ginawa kang righteous, pagkatapos, hindi ka mamumuhay sa righteousness. Ay, imposible yun. Di ba? Sabi nga, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kaya susutin mo yan Ngayon, pagka sinuot mo yan, nasa sa'yo niyan, ikaw ay dinamitan ng robe of righteousness, dapat makita yan sa pamumuhay. Paano? Di sa araw-araw na gawain, sa araw-araw na pamumuhay, matuwid na pamumuhay. You see? Now, binasa natin kanina yung Revelation chapter 19. Balikan natin. Sapagkat binanggit po dito yung expression or mga katagang righteousness of the saints. Yan. Ito po ang karakteristik ng babaeng kasintahan na pakakasalan ng Panginoon at someday kukunin niya sa rapture.
In verse 8, ang sabi rito, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. Ginayakan siya, dinamitan siya. Pansin niyo kung anong klaseng damit. Fine linen, clean and white. At ano itong fine linen? For the fine linen is the righteousness of saints. Now, dalawang maaaring maging kahulugan ito. Number 1, itong fine linen, which is clean and white, this is the righteousness of Christ. Yung binasa natin kanina sa Isaiah chapter 61, verse 10, the robe of righteousness, covered, dinamitan, ang isang sinner na sumampalataya kay Kristo ng robe of righteousness. It is the garment of salvation. That is the robe of Christ's righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ ay ikinumpare sa fine linen, which is clean and white. Bakit? Because of its spotless purity. Yaong mga dinamitan, yaong mga ginayakan ng fine linen, clean and white, sila ay walang kapintasan. Sila ay irreprovable. Sila ay walang batik, walang anumang dungis, walang anumang kulubot, at walang anumang fault sa harapan ng kabanal-banalang trono ng Diyos. Pangalawa, this is not the righteousness of their own. This is not their own righteousness, sapagkat, pansin niyo, no? Sabi diyan, and to her was granted, or to her was given. So itong righteousness, given to That means, this is not her own righteousness. This is not our own righteousness. It was only given to us, to the saints. This is the gracious bestowment of our Lord. And ang reference dito must be to that righteousness which we have obtained by faith of Jesus Christ. Ito yung righteousness na naging resulta sa pamamagitan ng pagpapawalang sala through the merits. No, not our own merits, but the merits of the Redeemer, who is no other than Jesus Christ. At ito po yung sinasabi ni Paul kanina, yung binasa natin dun sa Philippians chapter 3 verse 9. Balikan natin yon, yung Philippians chapter 3 verse 9. Sabi ni Paul, Philippians 3:9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but what is through the faith of Christ. Ano yun? The righteousness which is of God by faith. So ano yung fine linen, clean and white? It is the righteousness of Jesus Christ. Pangalawang kahulugan nitong righteousness of saints. It is the righteous acts of the saints. Pwede rin, ganun ang interpretation yan. That the fine linen, clean and white, is the righteousness of saints. Meaning, the righteous actions, the righteous deeds of the saints. Sa Tagalog, mga matuwid na gawa ng mga banal. Mga matuwid na gawa nino ng mga banal. Yan. Kaya yung ginawang righteous, gagawa ng mga gawa na matuwid. Ginawa ka ngang righteous, tapos di ka naman gumagawa ng righteousness Paano nangyari yun? Kaya imposible yun. Naunawan natin. So kung tayo ginawa ng Diyos na matuwid at banal, dapat mamumuhay tayo
sa katwiran at kabanalan. At yun ang tinatawag na the righteous acts of the saints. Meaning the righteous deeds, the righteous works of the saints. Which is actually, it is not their own righteousness, but it is the righteousness of Jesus Christ. So, sa ikalawang puntos, ay makikita natin na ang ating righteousness, they are the works of Jesus Christ. Una, nakita natin, ngayong ginawa tayong righteous, dapat gumagawa tayo, namumuhay tayo sa righteousness. Pangalawa, dapat maintindihan natin na kung tayo man ay nakakagawa o gumagawa ng mga gawang matuwid, tanda natin, hindi natin sariling mga gawa yan. Yan po'y mga gawa din ni Jesus Christ. Our righteous works are Christ's works, not ours. Sa katotohanan, the saints' righteous actions or deeds are the righteous works of Jesus Christ. They are not our own works, but they are Christ's works. Sa Matthew, let me show you, pakita ko sa inyo ang isang napakagandang katotohanan dito sa Matthew chapter 5 verse 16. Matthew 5:16. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Question, ano yung light? Nasabi, let your light. Na kanino yung light? Nasa kanyang mga disciples. Ngayon, ano tong light? Sino tong light? That is Jesus Christ. Jesus Christ is the light of the world. He is our light. Now, if you are in Christ and Christ is in you, you have that light. Now, if Christ is in you, who is the light, then Jesus said, let your light, meaning let Jesus Christ shine before men. Kung talagang ikaw ay na kay Kristo, pakita mo si Kristo sa buhay mo sa pamamagitan ng your good works. Sabi diyan, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So in reality, yung good works natin, hindi yan ating good works. Hindi natin sariling good works yon. Those are the good works of Jesus Christ. Na nagwo-work sa atin. Because we were made righteous. And Christ Jesus is our righteousness. At dahil dyan, in effect, gagawa tayo ng righteousness. Good works. At dapat nating tandaan na yung mga good works na yan, good works ni Jesus Christ yan, hindi atin yan. Eh wala tayong pwedeng ipagmayabang. That's the point. Wala tayong pwedeng angkinin na bagamat siyempre sabihin, the righteous acts of the saints. Pero in reality, those are the righteousness, or that is the righteousness of Jesus Christ. Those are the good works of Jesus Christ. Yeah. It is the light. Jesus Christ ang lumiliwanag sa atin. Kaya yan ang patunay na yung taong yon saved talaga. At siya'y na kay Kristo Jesus. Isa pang bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan na kung tayo po, we were made the righteousness of God through Christ. Now that the new man was created ayon sa wangis ng Diyos in righteousness and true holiness, dapat we should be servants of righteousness. Now let's go to Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Matapos
ang mahabang paliwanag ni Paul sa chapters 3 hanggang 5 tungkol sa righteousness ng Diyos, at binasa natin yan kanina, palipat-lipat tayo. Kanina, binasa natin chapter 4. Pero kanina umaga, chapter 3, binasa natin. Matapos yung mahabang paliwanag ni Paul tungkol sa righteousness ng Diyos at kung paano ito natatamo, ang chapter 6 ay ang practical application. Ito nga yung sinasabi natin, now that God hath made you righteous. So what's next? You should be the servant of righteousness. Dapat gagawa ka ng matuwid na pamumuhay. Now, dalawang bagay po gusto ni Paul, si Paul ang sumulat niyan, na dapat i-consider ng mga believers sa kanilang mga sarili at dapat ibilang nila sa kanilang mga sarili. I-reckon sa kanilang mga sarili bilang consequence ng kanilang relation in Christ, who was dead and is alive and as agreeable thereunto. Number 1, that they would look upon themselves to be dead indeed unto sin. Likewise, ituring nyo, ibilang ninyo ang inyong mga sarili na patay. Dead indeed unto sin. Tagalog, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Pag sinabing patay na sa kasalanan, yung kasalanan hindi na dapat nabubuhay. Diba? Patay na eh. Itinuturi mo sarili mong patay na sa kasalanan. Kasi nga namatay nga si Kristo dahil sa kasalanan eh. Kaya nga yun nga ang reason kung bakit namatay si Yesu Kristo sa krus eh. To conquer sin and death. At matapos niya makonquer ang sin, ma-merit niya ang righteousness, at magkaroon din ng life. Kasi hindi naggapi ng kamatayan si Jesus Christ eh. Bagamat siya namatay, nabuhay siya maguli. Naggapi niya ang kamatayan. Hindi siya na-conquer ng death. Siya ang nag-conquer sa death. Nagkaroon ng life. Kaya nga, sino mang sasampalatay sa Panginoon Jesus, bagamat mamatay ay muling mabubuhay. So sabi ni Paul, kayo mga namatay na kay Kristo, you who died in Christ, reckon, ibilang yung sarili nyo na kayo'y mga patay na sa kasalanan. At yung ikalawa, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang dapat na maging asal at laging iniisip ng mga na kay Kristo Jesus. Na ituring na nila ang kanilang mga sarili pagdating sa kasalanan patay, pero buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kung paanong minsan si Kristo'y namatay, pero ngayon siya'y nabubuhay sa Diyos at hindi na kailanman mamamatay, dapat ganun din tayo. Na nangamatay na sa kasalanan, pero mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. In other words, hindi na tayo dapat nabubuhay at sumusunod sa kasalanan, kundi tayo po ay nabubuhay at sumusunod sa Diyos sa kabanalan at katwiran. Patay, pagdating sa mga kasalanan, kaya hindi na dapat nabubuhay sa kasalanan eh. Pero muling binuhay dahil si Kristo'y nabuhay na maguli, binigyan tayo ng buhay, so dapat yung buhay na yan gamitin natin para sa Diyos. Mamumuhay sa katwiran at kabanalan. Yan ang epekto ng isang taong nakaranas ng katubusan ng kanyang mga kasalanan, pinawalang sala, at ginawang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan ang inaasahan. The evidence of saving grace is a life lived in holiness and righteousness. Tuloy natin itong basa natin, verse 12. Dahil sa nangyari nga sa verse 11,
Dalawang bagay po ang gustong mangyari ni Pablo na gawin ng mga mananampalataya kay Kristo. Ano yon? Number 1, ibilang nila ang kanilang mga sarili na mga patay na sa kasalanan. Hindi na dapat sila namumuhay sa kasalanan. Hindi na dapat sila sumusunod sa kasalanan. Ngayong sila'y mga buhay sa Diyos, kay Kristo Jesus, dapat sila'y sumusunod sa Diyos. Dapat sila'y namumuhay sa kabanalan at katwiran. Verse 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Pwede bang mangyari yan? Pwede. Bakit? By virtue of what Christ did. Mapagtatagumpayan na yan, yung pita ng laman. Mapagtatagumpayan na ang kasalanan. Kasi pinagtagumpayan na nga yan ni Kristo eh. Doon sa krus. Binura ni Kristo yun, yung kasalanan eh. Pinawi niya sa pamamagitan ng kanyang dugo eh. Kaya laan ang kapatawaran ng kasalanan. At hindi lang yan, yung righteousness na merit din ni Jesus Christ yan. At yan ay ibinibilang sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya pwede silang mamuhay, maaari silang makapamuhay na sa katwir at kabanalan. Hindi na sa katawang may kamatayan upang magsisunod sa mga pita. Verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. See? Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng ng katwiran sa Diyos. Pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ang ating mga katawan, gawin nating kasangkapan ng katuwiran sa Diyos. At hindi yung kasangkapan sa paggawa ng kalikuan at ng kasalanan. Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Verse 15, ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Pero pinalaya na eh. Pinalaya na tayo ni Kristo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat susunod dyan. Hindi na tayo tatalima dyan. Yan. Verse 17, datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Ay yamang pinalaya kayo. Ayan. Pinalaya na eh. Saan? Mula saan? Sa kasalanan. Ay naging mga alipin kayo ng katwiran. So bago na ang principle, hindi na alipin ng kasalanan, dapat alipin na ng katwiran. Servants of righteousness. 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Verse 20, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Pagka ang tao alipin sa kasalanan, ay wala siya sa katwiran. Pero kung siya ay ginawa ng matuwid, so dapat alipin siya ng katwiran, kaya laya na siya sa kasalanan. Yan po ang palatandaan ng isang taong totoong ligtas sa isang taong tunay na kay Kristo. Siya'y alipin ng katwiran, hindi na alipin ng kasalanan. Gaya ng nasabi ko kanina, the evidence of saving grace is a life lived in holiness and righteousness.
Anong ibig natin sabihin? Paano masasabi, o ikaw, paano mo masasabi, naligtas ka talaga sa biyaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng isang pamumuhay na banal at matuwid. Basahin natin ang Titus chapter 2. Matapos tayong maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inaasahan na tayo po'y mamumuhay ng may kabanalan at katwiran. And this is the evidence of God's saving grace. Titus chapter 2, verse 11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na nakapagliligtas. Nahayag. Na may dalang kaligtasan. Ayan. You see? That is saving grace. May dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Meaning Jews and Gentiles. Sa lahat ng mga mananampalataya. Sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ngayon ito tanong. Paano mo malalaman na itong biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ay napakita sa buhay mo? Nahayag sa buhay mo. Nangyari nga sa buhay mo. Ang sagot, verse 12, nagtuturo. Anong tinuturo? Nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan. Ang taong totoong naligtas sa biyaya ng Diyos, tumatanggi sa kalikuan. Hindi namumuhay sa kalikuan. Hindi sumusunod sa kalikuan. At sa mga kahalayan ng sanlibutan. Tumatanggi. So, ibig sabihin talaga, buhay na, no? Kasi tumatanggi. Ang patay, walang magagawa, patay yan eh. Inactive yan eh. Kaya hindi makakatanggi. Mag-e-enjoy pa nga eh. Sa kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan. Mag-e-enjoy pa. Pero sa taong totoong naligtas sa biyaya ng Diyos, nakaranas na ng tunay na kaligtasan at kapanganakang muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ayan, tumatanggi siya sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat, mabuhay, tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ayan ang patunay na ang tao ito saved. Ulitin ko, the evidence of saving grace is a life lived in holiness and righteousness. Again, in 2 Timothy chapter 2 verse 22, 2 Timothy 2:22. Sabi ni Paul kay Pastor Timothy, dapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. At sundin mo ang kabanalan. Follow righteousness. Ano pa? Faith. Ano pa? Follow love, charity. Ano pa? Follow peace. With them that call on the Lord out of a pure heart. Bakit merong pure heart? Eh, hinugasan na eh, nilinis na eh. Nino? Ni Jesus Christ. Paano? By His blood. At pinabanal ng banal na Espiritu, binigyan ng banal na anyo, banal na kalikasan. Yung new man, which is after God, is made to holiness, true holiness and righteousness. Yan. Kaya nga sa Ephesians 4:22, yun nga nabasa natin kanina, that He put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Ngayon, ano po yung mga gawain na patunay na namumuhay sa kabanalan at katwiran? Ayan, verse 25. Balik tayo sa Ephesians chapter 4. Punta muna tayo sa Ephesians chapter 4.
Ephesians chapter 4, verse 24. At kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang. Itong bagong pagkatao ito nilalang ayon sa Diyos. Ibig sabihin, ayon sa mukha, ayon sa larawan, ayon sa itsura ng Diyos. Ano ba yung larawan? Ano ba yung itsura ng Diyos? Katwiran at kabanalan sa katotohanan. Ng katotohanan. Kaya nga, dahil nga ay binihisa ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan, kaya nga, ito dapat maging pamumuhay. Pagkatakwil ng kasinungalingan. Ayan. Ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Ano pa? Kayo'y mga galit, pero huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ng dyablo ang nagnanakaw, ay huwag nang magnakaw. Bagkos magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting gawa o bagay, upang siya may maibigay na may bigay sa nangangailangan. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting katitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan habang sa karawan ng pagkatubos. Paano napipighati ang Banal Espiritu? Pagka gumagawa tayo ng kasalanan, nalulungkot, napipighati ang Holy Spirit. Ano yung mga kasalanan? Ayan, 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So nakita natin yung mga gawang liko at mga gawang matuwid. Yung mga gawang liko, hindi dapat ginagawa. Yung mga gawang matuwid, dapat yun ang ginagawa. Sa mga na kay Kristo na. Sabi ni Arthur Pink, they who do not yearn after holiness of heart and righteousness of life are only deceiving themselves when they suppose they desire to be saved by Christ. The plain fact is, all that is wanted by so many today is merely a soothing portion of their conscience, which will enable them to go on comfortably in a course of self-pleasing, which will permit them to continue their worldly ways without the fear of eternal punishment. That is true. Again, let me emphasize that, yung sinabi ni Brother Pink, they who do not yearn after holiness of heart and righteousness of life are only deceiving themselves when they suppose they desire to be saved by Christ. Sapagkat ang totoong saved, they yearn after holiness of heart and righteousness of life. Kaya nga yung lumang pagkatao, dapat wala na yun eh. Yung lumang pamumuhay, dapat wala na yun eh. Kung talagang ang yung tao ngayon ay na kay Jesus Christ na, mamumuhay na siya ng righteous at saka holy life. Then lastly mga kapatid, gusto ko rin i-point out sa inyo na mahalaga itong righteousness eh. Yun ang binibigyan natin dito, yung righteousness of God na tinamo natin through Christ Jesus. Kasi it is God's righteousness ang nagre-regulate ng lahat ng kanyang providential dealings with the sons of men. Dito nagkakaroon ng maling application ang karamihan sa sovereignty of God. Isa pong napakalaki at malubhang pagkakamali na isipin o ituring yung sovereignty of God
na nilulun ang lahat ng perfections o attributes ng Diyos. At iuko lang lahat ng kanyang mga gawa sa kanyang mere exercise ng kanyang imperial will o sovereignty. Hindi po kasi ganyan ang ginawa ng banal na kasulatan. Huwag din po natin gawin ang ganon. Sa halip, alam niyo bang mas maraming nabanggit tungkol sa paggawa ng Diyos ayon sa kanyang kaawan at katwiran? Sapagat ang mga ito po ang chief principles na nagre-regulate sa kanyang governmental ways. Marami kasi ang hindi nila na-balance yung God's sovereignty and God's righteousness. Yan. Separate yan eh. May mga attributes, may mga characteristics ang Diyos na saklaw ng kanyang sovereignty. For example, God is gracious, or the grace of God. Ang grace ng Diyos, sovereign. Kaya nga sovereign grace. Meaning, He will be gracious to whom He will be gracious. Pwedeng i-withhold ng Diyos ang kanyang grace, pwedeng i-bestow ng Diyos ang kanyang grace. Ayon sa kanyang sovereign will and pleasure. Another example, ang mercy ng Diyos, sovereign. Meaning, sabi ng Panginoon, I will have mercy on whom I will have mercy. And whom I will harden it. Pwede niya pagpakita ng isang tao ng kanyang kawan, pwede rin hindi. Pwede niya isuspend ang kanyang mercy. Another example, love ng Diyos. Ang love ng Diyos ay sovereign. Ibig sabihin, iibigin niya ang sino mang kanyang kalugdan. Hindi lahat iniibig ng Diyos. Nasa kanyang sovereign will and pleasure yan. Pero iba ho ang righteousness ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin ang righteousness ang Diyos ay sovereign. Na pwede siyang maging sovereign ngayon, bukas hindi. Kasi once na tumigil kahit isang sandali, ang righteousness ng Diyos, hindi na siya Diyos. Hindi pwedeng titigil ang Diyos sa kanyang righteousness. Napag-aralan natin kanina, ang righteousness ng Diyos ay from everlasting to everlasting day. Ang righteousness ng Diyos ay everlasting. You see? Walang sandali o minuto na ang Diyos ay hindi righteous. At yung righteousness ng Diyos, ang siyang chief principle which regulate His dealings with the sons of men. What I mean to say is this, mga kapatid. In God's governmental dealings or God's providential dealings, He deals with us according to His righteousness. See? Yan. Not according to His sovereignty. Kasi yung sovereignty ng Diyos, di naman natin alam yun eh. Yung decree niya, kung anong pinlano niya before the foundation of the world, hindi natin alam yun eh. Ang gusto ipaalam sa atin ng Diyos ay kung ano yung gusto niya, kung ano yung kanyang kalooban. Kasi itong particular aspect of truth na pinag-aaral natin, walang kinalaman to sa divine decrees. May kinalaman to sa divine government. Ang divine decrees ay may kinalaman sa exercise ng God's sovereign will. Samantala, ang divine government ay may kinalaman sa pag-discharge ng ating responsibility. Yan. Totoo, wala hong slightest failure sa katuparan ng eternal decree or purpose ng Diyos, either as whole or in any of its parts. Pero, sa maraming aspeto, we fail to possess our possessions, and we fail to enjoy our privileges and even the blessings of God
to which the blood of Christ entitles us. You know why? Because we fail to conduct ourselves in the right way. Sa decree, sa sovereignty ng Diyos, walang failure. Pero sa discharge ng ating responsibility, ang dami nating failure. At dahil dyan, ang nagiging resulta, hindi natin nakakamtan yung dapat nating makamtan. At hindi natin na-enjoy yung mga privileges at blessings na inila ng Diyos sa atin sapagkat we fail na umasal ng tama ayon sa katuwiran ng Diyos. Yan. See? Sa God's eternal decrees, hindi yan naapektuhan ng anumang gawa ng tao. It cannot be affected by man. Hindi yan pwedeng ma-delay, ni hindi rin yan pwedeng mapadali ayon sa ginagawa ng tao. Hindi ho eh. Pero yung present government ng Diyos, yung kasalukuyang pangangasiwa at pamamahala ng Diyos sa mundong ito, in large measure, affected yan at determined by the actions of men. Kasama na dyan tayo. Kasama na dyan ang mga anak ng Diyos. Kung kaya't sa buhay na ito, they are to a very considerable extent, inaani ng tao kung ano ang kanilang itinanim. Kapwa sa spiritual at sa temporal na pamumuhay. So napaka-importante po na mapag-aralan natin itong mga prinsipyo na siyang namamahala, nangangasiwa o nagre-regulate sa providential dealing ng Diyos sa atin. Because it is His righteousness which regulates all His providential dealings with the sons of men now. As it is He who will judge the world in righteousness in the day to come. In other words, mga kapatid, ang ibig nating sabihin, ganito po eh. Ang katuwiran ng Diyos ang nagre-require sa Diyos para parusahan niya ang kalikuan at gantimpalaan niya ang katwiran. Kung kaya't pinagpapala niya ang kanyang mga anak na masunurin at dinidisiplina niya ang mga anak niyang suwail. Bata yan sa righteousness ng Diyos. Ang gusto nating bigyan kasi ng linaw at diin dito mga kapatid, ay gusto nating ma-establish na God has ordained or God has established ang isang hindi po mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan ng matuwid na pamumuhay at kaligayahan. Sa pamamagitan ng kabanalan at kasiyahan. Hindi po mapaghihiwalay ang koneksyon sa pamamagitan ng nakalulugod sa Diyos para sa ating enjoyment ng kanyang blessing at sa mga hindi nakalulugod sa Diyos na ginagawa natin na matitigil ang blessing ng Panginoon. Pag namuhay tayo, pag hindi tayo gumawa ng matuwid, o pagka namuhay tayo sa kalikuan. Yan pong ine-emphasize natin ho dito mga kapatid. There will be an exact ratio between the measure in which we walk therein and our enjoyment of the peaceable fruit of righteousness. Now, para mapalawig pa natin itong pinag-usapan natin, para maintindihan natin, punta tayo sa 1 Samuel chapter 2, verse 30. 1 Samuel chapter 2, verse 20. Ang ginagawa natin mga kapatid, binibigyan lang natin ng emphasis na kailangan nating mamuhay sa katwiran. Dahil kung hindi, dyan tayo ididil ng Panginoon. Hindi ho ayon sa kanyang sovereignty. Hindi naman natin alam kung ano yung pinlano ng Diyos sa buhay natin eh. Hindi niya naman sinabi yan eh. Pero yung tungkol sa righteousness ng Diyos, yan magdidetermine. Pag namuhay tayo ng matuwid,
magiging masaya tayo. Pag namuhay tayo sa kalikuan, ikasasama natin yan. Diyan tayo matatalo. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Kaya't sinasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang inyong sambahayan at ang iyong sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin. Sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. At yaong mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan. Sabi ng Panginoon, kanyang dineclare, those who honor me, I will honor. At yan yung pinapaliwanag natin. Ito yung express general principle na gusto nating ipaliwanag at maunawa natin. Ano yun? Na yung governmental dealing ng Diyos sa atin ay regulated by our attitude towards God and our conduct before Him. In other words, kung ano yung ating attitude at conduct, doon tayo tatratuhin ng Diyos. Kung ang conduct mo, attitude mo, mali, didisiplinahin ka. Pero kung ang conduct mo at attitude mo ay tama, God will bless you. You see? Sapagkat in proportion as we honor the Lord, so will He honor us. Pag yung mga ginagawa natin nakalulugod sa Diyos, then matutuwa ang Panginoon and He will deal with us accordingly. Pero kung mga ginagawa natin sa ating buhay hindi nakalulugod sa Diyos, then He will also deal with us accordingly. You get my point? I will honor who will honor me. Yan ang sabi ng Diyos eh. Now suppose, halimbawa, we fail to honor God. Halimbawa, we do not obtain from Him that grace na lagi naman niyang ready, available to give us or to give unto those who earnestly seek it in the right way. Anong mangyayari? Abay, we shall not experience and enjoy God's blessing. We shall miss it. Kasi, sinabi rin sa sumunod na talata, yaong humahamak sa akin shall be lightly esteemed. And those who despise me shall be lightly esteemed. The point is this, mga kapatid. God will grant to us something which is according to His righteousness. He will deal with us according to our conduct and attitude. In other words, according to His righteousness. Katulad nito, sinabi ni David in Psalm 18 verse 20. Psalm 18 verse 20. Basahin ko sa English. Pakinggan nyo. The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of mine hands hath recompensed me. Now suppose, ang ginawa mo, unrighteousness. How will the Lord reward you? Will the Lord reward you? He will chastise you, not reward you. He will recompense you according to what you do. Kaya importante na tayong ginawang matuwid ng Diyos, dapat mamuhay tayo sa katwiran. Kung gusto nating idiltahin ng Diyos na maganda, ma-enjoy natin yung pleasure ng Panginoon, ma-enjoy natin yung blessing ng Panginoon sa atin. Kita yung kung gaano kahalaga yung righteousness. Ngayong sinasabi natin tayo ay ginawa ng righteous, importante na ipagpatuloy po natin yan, mga kapatid.
Verse 24. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of mine hands in His sight. Tagalog. Kaya't ginanting pala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Paano kung hindi katwiran ang ginawa? Ano kaya gaganti ng Panginoon? Di ba? Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, sa kanyang paningin. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay humahatol. At kapag ka humatol ang Diyos, humahatol siya ayon sa kanyang katwiran. Kaya nga ang prayer ni David, tingnan natin sa Psalm 35 verse 24. Psalm 35 verse 24. Hatulan mo ko, O Panginoon kong Diyos. Ganda ng prayer, ano? Kaya natin pray yan. Parang tapang ni David, ano? Judge me, O God. Judge me, O Lord, my God. Ayon sa iyong katwiran. At huwag mo silang pagalakin sa akin. Kaya mag-iingat tayo sa ating pamumuhay, mga kapatid. Kung talagang tayo ginawa na nga ng Diyos na matuwid kay Kristo, dapat mamuhay tayo sa katwiran. Ipagpatuloy natin katwirang yan. At yan ang inaasahan ng Panginoon. Yan ang the righteousness of the saints. Mamuhay tayo sa righteousness, sa holiness, at hindi sa kasalanan, hindi sa karumihan, hindi po sa pagsuway, hindi laging susunod sa Panginoon. Ay takwil natin anumang gawaing liko. Huwag tayo sasangayon dyan, huwag natin gagawin. Huwag tayo makikisa sa mga gawaing liko, sa mga gawaing hindi tama. Mamuhi tayo dyan, gaya ng Diyos na namumuhi sa unrighteousness. Namumuhi ang Diyos, napupunta ang Diyos sa wickedness, sa evil, sa sin. Yan ang mga totoong anak ng Diyos. Tapos sabi, anak ng Diyos. Tapos nakikisa naman sa ginagawa ng mga tao masama. Sumasama pa. Nag-enjoy pa. Anak ng Diyos yun? Anak ng demonyo yun. Anak ng diablo yun. Hindi nakaranas ng katuwiran ng Diyos yun. Nakuha niyo po ating point, mga kapatid. Tanda natin sinabi ng Diyos, I will honor those who will honor me. And those who dishonor me shall be lightly esteemed. Mag-ingat tayo sa ating mga pamumuhay. Ito dapat natin gawin. Psalm 101. Dalawang talata na lang. Tapos na tayo. Psalm 101, verse 2. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Sana ganyan tayo, no? Magpakapantas tayo sa sakdal na lakad. Sikapin natin ang ating mga lakad ay sakdal. Ibig sabihin, ating pamumuhay. Namumuhay tayo sa kasakdalan, sa katwiran. O kailan ka pasa sa akin, ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Sa English, ganito ang sabi, I will behave myself wisely in a perfect way. Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Righteous. Righteous life. See? Verse 3. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. A froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Ayan ang taong righteous. Ganyan ang design ng kanyang puso. Ganyan ang taong banal. You see?
Proverbs chapter 2, verse 20, last verse. Proverbs chapter 2, verse 20. That thou mayest walk in the way of good men and keep the paths of the righteous. Maingatan ang mga landas ng matuwid. Sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain. At silang nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Yan ang mga unrighteous, yan ang mga wicked, evil. Ayaw sumunod sa Diyos. Bubunutin sila ng Diyos. Mga kapatid, kapag natapos na ang ating mga gawa o gawain dito sa lupa at sumapit na ang huling sandali ng ating buhay, sana'y masabi nating, let us die the death of the righteous. Let me die the death of the righteous. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y lumuhod, manalangin. Dakilang Diyos na banal, salamat po sa mensahe na ipinaid niyo sa amin. Salamat po sa mga katotohanan ito. Ang kahalagahan na mamuhay sa katwiran at kabanalan. Yamang kami po'y ginawa niyong matuwid kay Kristo o sa pamamagitan ni Kristo. Help us, Lord, to live a righteous and holy life. Makasunod kami sa kalooban niyo, makasunod kami sa inyong kagustuhan, sa inyong mga utos, sa lahat ng inyong kalooban, Panginoong Diyos. Lagay niyo lagi yan sa aming mga puso. At kapag kami ay nalilihis sa landas mula sa landas ng katwiran, palalahan niyo po kami. Pag mali na po ang aming mga ginagawa, pakilala niyo po sa amin ang aming mga kamalian. At itama niyo po kami, ibalik niyo kami sa landas na matuwid, sa landas na banal. At doon, kami po inyong panatilihin. Panginoon, lagay niyo sa puso namin ang hangarin na kayo lamang aming susundin sa aming buhay. Gagawin namin ang iyong kalooban. Susunod kami sa inyong mga kautusan. Huwag niyo pong patatahimikin ang aming mga budhi kapag kami gumagawa ng liko. Kapag kami hindi sumusunod sa inyo, bawiin niyo po ang inyong kapayapaan sa amin. Hanggat hindi namin pinagsisisihan ang aming mga maling gawa, ang aming mga kasalanan, hanggat hindi po kami sumusunod sa inyo. Kaya naman, panalangin namin, Panginoong Diyos, na gabayan niyo po kami lagi sa landas ng katwiran at kabanalan. Tulungan niyo po kami, maawa kayo sa amin. Patawad sa mga pagkukulang namin, patawad po sa aming mga kasalanan. At tulungan niyo po kaming makapamuhay na naayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Ma-enjoy namin, ma-experience namin ang inyong blessing sa amin. Yan ay kung kami laging susunod sa inyo. Maawa kayo sa amin, biyayaan niyo kami. Sa mga kamay niyo, nabili namin ang aming mga sarilit buhay. Patuloy kaming turuan, patuloy kaming paalalahanan lahat ng aming mga kapatiran. Patuloy kaming disiplinahin, Panginoong Diyos, itama, ituwid sa aming mga kalikuan at mga pagkakamali. Sa mga kamay niyo, amin nabilin ang aming mga sarili at buhay. Maraming salamat po sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise
praise, Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi ho sa inyo lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.